Yan, hello po sa inyo mga ma'am, sir, no? So, sa mga business owner and negosyante dyan, no? So, kung naghahanap kayo ng reliable business system na halos lahat nandito na. Ako, as personally business owner, so ito yung gamit kong system, no? So, Sistema PH. So, discuss natin yung mga features na meron si Sistema PH at baka sakali makatulong sa negosyo nyo para mas maging organized and madaling ma-check yung mga numbers and data ng negosyo nyo. Kasi malaking bagay yan as business owners, malaman natin kung saan napupunta yung kita, saan galing yung sales, saan napuntang expenses. So, yan yung natutulong ng may maayos na business system. So, tara, tingnan natin si Sistema PH. So, ito, overview natin yung mga core features niya na meron. So, yan. Meron tayong dashboard dito. Magkakaroon kayo ng main dashboard kung saan makikita nyo yung sales, expenses, income. So basically lahat nung parang net profit, pwede nyo siya makita dyan. So ito, point of sale sa mga merong restaurant, food restaurant, food business, or tindahan, boutique. So magagamit nyo siya, point of sale. Then sales monitoring, syempre, yung pinakamalaga sa atin dyan. And expenses tracking. And project management and services, meron din tayo. Transactions, so yung mga transactions lang, daily sales, expenses, so makikita nyo dyan siya, nakasummary. Client database, no? So sa mga, siyempre, ito pinakamalaga, kailangan i-save nyo yung mga data and details ng client nyo para in case, pwede nyo silang i-text kung ba, may promo po kami, ma'am, sir, may promo or may discount na ganito, may database kayo. So, kumbaga, mapapollow up nyo sila, may pwede nyo silang ma-retain at pwedeng mangyari ay magkaroon ng repeat orders. So, additional sales. So, mahalagang bagay yan, client database. And quotation and sales invoice. So, yung quote, ito madalas sa mga service provider na negosyo. Kunyari ako sa akin, customized signage, no? Nagpa-quote, gantong sukat, ganito kalaki, may ilaw. So, formal quotation namin siya. Ayan, yung, dyan pumapasok yung quotation. So, magkakaroon ka ng formal quotation. Nag-generate ka ng PDF. Pwede nyo silang i-email na sa client nyo. So, ganun din, sales invoice. Yan, kung may mga nagtitinda kayo ng by product, by items, pwede nyo silang issuean ng sales invoice. Nandyan na rin sa system. And inventory, connected dyan sa POS. So, pag nag-punch kayo sa POS, automatic na dideduct sa inventory nyo. So, ganun kaganda yung system. Kung alam ko kung kailangan nyo yan sa business nyo, try nyo, Sistema PH. And check monitoring, no? So, ito kasi, kaya may features na ganyan para sa mga supplier or businesses na tumatanggap. Kung kaya, bawa, tumatanggap kayo ng post-dated check as payment, o kaya nag-i-issue kayo ng cheque as payment, ma-monitor nyo. Pwede nyo silang i-entry dyan kung kailan ba i-deposit, kailan i-collect, kung kailan pwede na siyang pa-deposit sa bangko, or kung kayo nagbayad, pwede nyo ma-check na, oy, funded ba yung account nyo para hindi tumalbog. Kasi pag tumalbog, usually, ang cheque nagkakos ng 2K to 5,000 pesos sa penalty pag walang laman yung cheque. So, malaking bagay, namomonitor nyo yung cheque nyo. So, kaya may ganyan. Employees, so, directory ng mga empleyado nyo, kailan sila nag-start, gaano katagal na sa inyo, so makikita nyo siya dyan. And payroll summary, yan, kung mga pasahod nyo, kung by kinsenas, katapusan, meron. So, deep dive natin mamaya pag nandun na tayo sa dashboard. And loyalty and rewards, no? So, parang ito basically, kung gusto nyo yung mga customer nyo nakakapag-ipon ng points sa business nyo, bawas, nagtitipetch up kayo, bumibili ako lagi sa inyo, pwede nyo silang bigyan ng loyalty card, no? Meron sa system, mag-generate yan ng unique QR code na pwede nyo i-email sa kanila, tapos kada bibili, i-scan nila and kayo din yung magsiset kung ilang points. Bawa, per 100 pesos, 1 points. Yung 1 points equivalent to 1 pesos. So, parang ganun siya. And email center, so hindi na kayo din lalabas sa dashboard para i-email yung unique QR code, generate nyo, in-enroll nyo si customer,
I-email nyo lang sa kanya, kunin yung email, i-email nyo sa kanya yung kanyang digital QR code. So, ganun. Parang ano tayo, paperless. Ganun din sa quotation and sales invoice. Pwede nyo nang i-email direkta sa client dahil meron tayong email center. So, calendar, ito, kung may mga notes lang kayo, kung ano yung schedule nyo for today, for this week, may mga meetings, o, di ba, may install, may bibisita, may pupuntahan. So, yan lang. Pwede nyo gamitin. And reports, no? So, kung gusto nyo i-download lang yung mga reports, inventory, at such, no? Nasa loob yan. Categories, yun. Pwede nyo i-categorize yung income, yung sales nyo. Siyempre, nyari, may sales kayo online, pwede yung gawang category. Sales sa physical store, sales by card. So, pwede nyo siyang ganyan categorize para alam nyo kung ano yung malakas na income generating nyo, kung sa online ba kayo malakas or sa physical store. And branch management, no, supported tayo ng multi-branch. No? Kung marami kayong branch, supported yung system by multi-branch. Every branch may kanya-kanyang database. Unique yung database nila. So, pwedeng mag-combine sa pinaka-dashboard yung total income pero may kanya-kanyang database yan per branch. Staff management, so pwede nyo bigyan ng access yung mga staff nyo. Ha? Dito sa system. Bawa, may HR kayo, bigyan nyo ng access yung HR. Accounting, bigyan nyo ng access yung accounting. Cashier, bigyan nyo ng access sa POS. So, ganon. So, dito papasok yung roles and permission. Connected dyan dalawa, staff management and role permission. Create muna kayo ng roles kung ano yung module o feature yung gusto nyong ma-access ng staff nyo. Halimbawa, pwede nyong set, makikita niya as cashier, payroll, inventory, sales. So, yun ang pwede niya lang makitang module. Kasi yun lang yung allowed nyo sa kanya. Tapos, create kayo staff management, select nyo yung role na ginawa nyo, create nyo siya ng email and password. So, yun. Makaka-login na siya sa inyong dashboard. And, ito, POS security pin. So alam ko familiar naman kayo sa mga fast food na pag nagkamali ng punch, kailangan ni supervisor or manager bago ma-delete yung na-punch. So ganun din sa atin dito, meron din tayong POS security pin na tinatawag. So pag may na-punch, kailangan yung bigay yung pin bago nila ma-delete yun. So para madali lang siya gawin, pwede nyo pagbigay, binigay 1, 2, 3, 4, binigay kay cashier, delete nyo na agad yung pin, tapos generate ulit ng bago, save ulit kayo ng bago. Para the next time na magkakamali ulit siya, bagong pin code. So, hindi niya na pwedeng gamitin yung luma. So, para safety rin ng owner at ng cashier. Hindi lang void ng void and maiwasan yung mga hindi napapunch na item na nag-result sa losses. And malay nyo kung saan na napunta yung dapat na sales. Di ba? So, may security tayo dyan. Audit logs, no? So, basically, yung mga nangyayari lang din sa loob ng dashboard. Kung sino nag-entry, sino nag-punch, sino nag-delete, sinong account ang gumamit ng ganito. So, yun yung audit logs and color theme. So, basically, pwede nyo i-customize. No? Yung kulay lang. Basically, yung customization, hindi as full dashboard. Basically, color lang and yung business name, logo na pwede nyo ilagay. And yun. Yun yung mga core features ni Sistema PH. At diretso tayo sa loob para ma-deep dive natin and makita natin per module si Sistema PH. So, pasok tayo sa loob. Lagyan natin yung demo account natin. Yon. So, ayan. Sistema PH demo. So, demo lang to. So, ayan. Nako-customize to. Ito yung bali magiging pangalan ng business nyo. So, for now, discuss natin si unang feature, unang module, si dashboard. So, ayan. Makikita nyo dito. Pwede kayong mag-yearly. Yan, yearly. Kung kumita yung negosyo nyo sa buong taon. So yan, yun yung category sinasabi ko sa inyo. Other expenses, maintenance. So kaya maganda rin yung nakakategorize. Ha? Kasi ito, as business owner po, alam mo kung saan tumatagas yung pera ng business mo. Oh, malakas ako sa ganito. Baka kaya kong tipirin. Di ba? So yun yung kagandahan na nakikita mo naka-organize sa isang dashboard lang. Yun.
Malakas ako sa payroll, baka kaya naman magbawas ako ng tao, di ba? Malakas ako sa maintenance, baka kaya natin makatipid. So maghahanap kayo ng alternative way para makatipid. So ayun yung dashboard, sales, expenses, check due soon. So ayan, ready for deposit, makikita nyo rin. Ito, POS summary naman. Pwedeng i-enable, pwedeng i-disable kasi hindi lahat ng businesses gumagamit ng POS, no? So kung gusto niyo gamitin, pwede niyo gamitin. Kasi kung naka-buy product kayo, makikita niyo rito yung profit per product. Kasi sa inventory, pwede niyo i-entry yung item tapos yung cost ng item. Pag finance niyo, tapos sa selling price, cost, item, tapos selling price. So yun may indicate nyo sa item. So pag finance nyo, automatic, i-detect ni system, i-minus nyo yung cost, i-detect na lang yung profit nyo per product. So makikita nyo dyan yung magkano yung profit nyo sa product. Service sales naman, ito mostly walang puhunan. Kunyari, pet supply, no? Grooming. So wala na siyang masyadong kakaining inventory. So baga, for pure profit yung service na yon. Mako-compute ni system yon. So i-deduct nyo na lang yan kasi syempre may expenses kayo for the day, pasahod sa tao. So doon papasok si expenses. I-entry nyo na lang para magbangga dyan. So yan yung dashboard. Yan, ongoing projects, calendar, kung may notes kayo, makikita nyo dyan kung anong kailangan gawin. And ito, overview lang. Sales, expenses. Yan yung overview. And ito, by category. So makikita nyo, top income, malakas ako sa product, kunyari. Walk-in sales, online sales. So yan yung category. Tapos expenses, malakas ako sa other expenses. So, makikita nyo siya kung saan tumatagas yung pera ng negosyo. So, napagandang dashboard. Isang page pa lang yan, mau-overview mo na yung businesses mo. Okay, punta tayo sa POS. Next module tayo. POS. So, basically, ito, marami nang nakakalam naman. Point of sale, no? So, gumagana dito. Kailangan nyo ng barcode scanner and kung gusto nyo ng automatic cashier drawer, pwede yan, gagana dito yan. So, pag punch dyan, ayan, papasok. So, drinks, meals, magka-categorize yan. Isiset nyo lang sa category yung item nyo. So, makikita nyo na siya dyan, punch nyo dyan. Di ba? Tapos, check out nyo lang. Check out, magkano pera. Sa loyalty, ayan, click nyo lang dyan, i-scan nyo yung QR ng loyalty member nyo. And, voila, check out. So, ganun lang. Nagwo-work siya as normal POS. And for more deep dive demonstration, pwede naman tayo mag-set ng schedule para sa one-on-one demonstration. So, ano lang tayo ngayon? Mabilis na explanation per module. Okay, menu. So, yan. Kasi ito, pwede kayo mag-add ng menu dito. Ganyan, drinks. Ito naman, mostly yan, mga coffee shop. Hindi siya pinapasok sa inventory. So, kung gusto nyo lang mag-add sa menu, yan. Mga coffee shop, drinks, pwede nyo siyang i-add. Set dito yung menu nyo, i-add nyo yung services nyo, yung product nyo para ma-punch doon. And summary, so dito nyo lang makikita yung summary for the day. Cash sales nyo, and GCash, bank transfer card. So dito nyo siya makikita. And sales per hour, kung anong oras malakas yung business. Di ba? Pwede kayong mag-strategize. Malakas ako sa gantong oras. So, pwede kayong brainstorm kung anong pwedeng gawin sa time na yon. Transaction, so dito nyo lang makikita lahat ng napapunch. So, hindi nila pwedeng ma-delete yan basta-basta ng cashier nyo. So, makikita nyo siya dyan. So, cashier, ito, cashier closing. Bali dito sa umaga, kung magkano yung panukli nyo, pwede nyo i-acknowledge muna. Kunyari, 5K. Tapos, save and lock nyo yan. Kumbaga, acknowledge ng cashier. 5,000 panukli nasa drawer. Save nyo yan. Hindi na may edit ni cashier yan. And pag magbabalance na ng pera, saka nyo lang ito na, bilangin yung pera, balance. So, mag-i-indicate sa system kung balance, walang short. And, yun. Hindi kita ito. So, off ko lang saglit. So, ayan. Nakikita nyo siya. Balance. So, may detect ng system kung balance ka o short yung pera sa loob ng cash drawer. So, settings. So, ayan. Pwede nyo i-set yung
POS, kung kayo ay non-BAT or BAT inclusive, pwede nyo iset dyan. And yan, PIN number, business address, lalabas to sa resibo. And yung mga payment methods, pwede kayo mag-add dyan. So, cash, GCash, bank transfer. So, yan, pwede nyo i-add sila dyan. Yun yung POS module. So, next module tayo sa sales. Sales module. Sales module tayo ngayon. So, walang entry August neto. Yon, July, may entry. Demo account lang naman to. So, yan, nakikita nyo sa sales. So, basically, yan, nakikita nyo yung sales nyo. Add sale kayo kung anong gusto nyo. Pangalan ng customer, amount, date, cash, or bank transfer, o anong category nyo siya gusto ilagay. Tapos, kung gusto nyo naman i-bawas sa inventory, pwede nyo siyang i-select dito. Kasi halimbawa, hindi kayo gumagamit ng POS, di ba? So, i-manual entry nyo sa sales for today. Oy, gumamit ako ng item na ganito. Pwede nyo siya i-select. Automatic, madededuct doon sa inventory. So, client, kung gusto nyo i-link yung sales doon sa client para makita nyo, oh, lakas ng client ko na to bumili sa akin monthly. So, from that na may ganung data kayo, pwede nyo i-reward si client for additional discount or gift pagdating ng mga Christmas, di ba? Kasi makita mo, grabe, suki ko, million yung nabili sa akin for this year. So, pwede nyo siyang, nung makikita nyo yung ganun, di ba? So, pwedeng receipt proof, kung gusto nyo mag-attach ng proof sa receipt, pwede nyo i-attach yung image dyan. So, yun lang, basically yung sales. And sunod, expenses. So, basically, same lang din yung sales. And dito naman, yung gastos. Sa sales, yung income, ito yung gastos. So, magandang feature din to kasi dito, makikita nyo saan napupunta yung pera ng business. So, from there, paano kayo mag-strategize, mag-isip kung paano makakatipid. Siyempre, less expenses, more income. Yun lagi ang, siyempre, yun ang gusto natin. Less expenses, magandang sales, mas malaki yung net profit. So, ganun lang siya, nakakategorize. Click nyo lang yan, add expenses, lalabas yan. Kung ano bang expenses nyo. Yun yung pangalanan, supplier ba, bumili kayo supplier. May ginastos sa kayong ganito, lagay nyo yung amount, date, cash, category, food, inventory, maintenance, marketing. Pwede nyo siya lagyan. Notes, and yung proof, kung anong gusto nyo i-attach dyan na image. So, yan. Yan si expenses module. So, next module is project and services. Ito, so tinatawag tong project management. So, ako as printing owner, business owner, so may mga tinatawag kaming first in and first out na project. So, dito mamamonitor namin kung sino na yung dapat unahin, sino yung dapat sunod pa, di ba? Tignan natin kung may mga entry. So, yan, July. No, kung sino yung gusto nyong unahin, dito nyo siya mamamonitor. Kunyari, add project ako, August 13, date, deadline natin. Sabihin natin yung project na to is 1 week, 21. Anong project gusto nyo? Kunyari, signage, install, category, bahala na kayo. Ito, sa sales category, saan nyo siya gusto ilagay? Online ba? Sales sa boutique ba? O online, lagay natin. Client, kung gusto nyo i-link din siya sa client, pwede nyo siya i-link. Pero ito, hindi pa to automatically pasok sa sales. So, project monitoring. Pero may button yan na add to sales na. Pagka na-post na natin dyan. So, client. Test natin. Image. Kung ako, dahil sa amin, may apparel kami. So, may design. Ina-attach ko dito yung design. Para pag-print, kasi napiprint yung ano niyan project slip na tinatawag. So, pag-print nun, makikita dun yung listahan. Kunwari sa amin, basketball jersey. Makikita yung pangalan ng mga line-up dun. Makikita din yung design reference. So, from there, alam na nung production yung gagawin. So, may slip na kung sinong unahin dapat at yung listahan ng mga pangalan kung tama ba. So, yun yung gamit sa amin yan. Yung project management. So, price, ngari 10K, tapos nag-down siya sa inyong 5K. So, automatic yan, partial payment.
pending, pwede nyo na siya i-ongoing. Tapos, set nyo shipping kung ipapadala nyo ba or for pick up. For pick up natin, save project. Yun na, lumabas na siya. Today's project. Punta tayo sa August. So, yan. May 10K tayo, sales August. Ang balance niya is 5,000. So, sisingilin nyo yung 5,000. So, nag-down siya ng 5K. May balance na 5K. Singilin nyo siya. So, bago nyo deliver, singil muna 5K. Tapos, pwede nyo nang i-add to sales. Pag tapos na siya, papasok na siya sa add to sales. Di ba? Add to sales. Pupunta na yan, babalik na siya sa sales. Yun na. Napasok na, 10K. So, yun yung project and services management. So, total value, nag-15K, 5K balance, DP 5K. Detect niya yung July. May, saan sa July? 5K. 5K din yung July pala, So, na-detect niya. So, automated yung system. Napakatalino niya, bihira. Kung magkaka-error man, human error na. So, yan yung project and services, ha? So, mostly sa mga services, business, magagamit. So, pwede nyo siyang i-print, ha? Ito, yan. Print slip or download. Pagka print slip, lalabas yan. Yan. Magkakaroon ng slip na yan. Lalabas siya. Di ba? Pag print na nun, bigay sa production. So, alam na nung gagawin ng production. Di ba? Doon naman na yun. Next step na siya. So, transactions. Next module, transactions. So, basically, yun nga. Nakikita nyo lang dito yung transaction nyo. So, parang reports lang. Kung gusto nyo masipat, ma-check, dito nyo siya makikita. So, anuan lang siya ng mga reports. So, parang dashboard lang. Ito kasi more on naka-detail siya. So, next module is client database. Client database, dito nyo isi-save yung mga regular clients nyo, yung suki nyo. Yan, pwede nyo sila i-save dito. So, ayan, ganyan, si Test 001. Nagkaroon na ng 10K sales kasi nilagyan natin siya ng sales. Doon kanina, to from, yan, nakalink sa kanya, link to client, 10K. So, si client test ko is bumili na ng 10,000 pesos for this month. So, ayan, click nyo lang siya, add client. Yan, client ID, auto-generated na yan. O, kung gusto nyo lagyan, bahala kayo. O, kung anong client yan, individual or company, full name, company name, contact person, contact number, email address. Ito, mahalaga yan, email address. O, address nila, TIN, saan nyo siya nakuha. To status, VIP, active, inactive, blacklisted. So, saan nyo siya nakuha? Walk-in, Facebook, website. So, add nyo lang. Tapos, yan na, nakasave na yung client nyo dyan. So, kung marami kayong client, napakahalaga niyan kasi at least may chance na magkaroon ng repeat transaction sa business nyo. Baka kasi minsan, alam nyo naman, kung yung client nyo, business owner din, no? Minsan, sobrang busy rin nila, may mga meetings, di ba? Nakakalimutan niya na may bibilin pala dapat siya sa'yo. Di ba? So, kailangan nyo lang i-follow up, konting bump. So, kamusta, sir? Di ba? May promo kami ganito. Mataas ang chance na possible magkaroon ng repeat transaction. So, yan yung kagandahan din na magkaroon kayo ng client database. Di ba? So, yun yung feature na yan. Next module po tayo is quotation. Quotation and quotation lang muna. Mamaya yung sales invoice. So, ayan. Create lang kayo yung quotation. So, click nyo yung client. Kung sinong client yung gusto nyo. O add nyo kung wala pa. Client name, company, contact, billing, tax type. Anong title yan? Signage. Kunyari, signage. Kailan? Date ngayon. So, signage install. Ilan yan? Isa. Price nyan, 10K. So, yan, 10K. Ano yan? BAT, non-BAT or BAT exclusive. Pwede nyo iset. Kung may 12%. Create quotation. Click natin si test. Ayan. So, yan. Nag-create na. Tapos, pwede nyo siyang, yan, download yung PDF.
pwede nyo nang i-email yan. Send via email. So, papasok tayo dun sa email center. So, which is mamaya na. I-discuss natin mamaya. So, yan, magkakaroon ng send via email kung gusto nyo i-click. So, download muna natin para makita nyo yung sample na PDF. So, yan. Yan na. Yan yung PDF na formal quotation na isi-send nyo na sa client nyo. So, may mga client na ganyan, naghihingi ng formal quotation kasi pinaprocess din nila sa accounting nila for approval ng budget. So, may record sila, kailangan nila yan. So, pag na-approve, proceed kayo sa project. So, sa mga may business na ganyan, nagagamit nyo yan, pang formal quotations, templated na, click lang ng details, tapos auto-generate na yan. And next natin, sales invoice, ganun din. This month, meron ba tayo dyan? Create lang tayo, sales invoice, para makita natin. So, yan. Link na rin natin. Kailan ang due date yan, kung gusto nyo lagyan ng due date. Link natin sa test client, name, due on receipt. Yan, sales invoice, kung ang item nyo is from inventory, pwede nyo piliin dito. Sugar, piliin natin yung sugar. Yan, sample lang naman. Create invoice natin siya. Ay, nakalimit kasi demo lang. Naka-demo lang tayo. So, ayan. Ilan bang item to? Wag na to. Back sales invoice. Oy, gamit na. May invoice na pala. So, piliin na lang natin. Kasi may limit May limit ang generation nyo na ito. Depende sa plan na meron kayo. May sistema. Yun, dami pala. Ayan, so yan sample ng invoices. No? So, ganun din. Pwede nyo silang i-add to sales. So, hindi to automatically nasa sales siya. So, pwede nyo silang i-add to sales para hindi na kayo nahihirapan. Click nyo lang yan, automatic papasok yan sa sales kung anong date siya. So, download lang natin yung PDF. Yan, para makita nyo. Yan sales invoice. So, automatic siya. Prepare by, receive by. So, yan ang ating sales invoice feature. So, may limit kasi yung depende sa plan na i-avail natin. So, limited lang. Ito sa demo, parang 25 yon, 25 invoices. Pero, napaka-basic lang yan. Pwede nyo naman kasi siya i-delete. Once na-add to sales nyo, pwede nyo na i-delete para yung limit nyo mabawasan. So, ganun lang siya. Hindi naman siya ganun ka totally kailangan nyo pang i-save per month. Kung na-add nyo naman na sa sales, doon na kayo mag-base sa sales. Di ba? So, yung limit na yan, delete nyo lang yung na-generate nyo and pwede na ulit maggawa ng sales invoice. So, ayan siya, sales invoice. Ang next natin is si inventory. So, sa inventory, dito napakaganda rin, lalo sa mga maraming stocks, maraming branch, mga may boutique or may branch. Dito kasi makikita nyo na yung total inventory value ng business nyo. Kunyari sa branch 1, may inventory value ako na 1 million. So makikita nyo siya dito. Kung bawa, motor shop. May dalawa kayong motor accessory shop. So sa branch 1, i-enter nyo lahat ng product nyo, pati yung cost ng product. Makikita nyo yung inventory value ng branch nyo. So yan, punta tayo sa product. So yan, makikita nyo siya. Yan, sample. Ito yung sinasabi ko sa inyo, cost price, kung magkano yung puhunan nyo doon sa item na yun. Bawa, 500. Tapos selling price, 1,000. May profit kayong 500. Pag napansya doon sa POS, automatic, makakalculate na yun. Yung profit na yun. Ha? So yan, yun ang kagandahan ng inventory feature na to. Yan, kung gusto nyo i-save din yung mga supplier, movement ng product nyo, categories. Siyempre, kung gusto nyo iwa-hiwalay, accessories, sa motor shop, no? Tires, oils, pan-change oil. So, may category din. So, may inventory form din yan. Pag click nyo lang tong count form. Tapos, yan, buksan natin. Yan count form. So, ang system stock nyo, 107. So, piprint mo yan. Bilangin mo dun sa warehouse, sa stock room, kung bangga ba sa system nyo. May nawawala na. So, yun din ang kagandahan nito.
pwede kayong mag-print niyan, count form. Tinawag siyang count form pero inventory form 'yon. Kung ito yung laman ng system, na-enter ko lahat yung sales ko, pero bakit doon sa stock room ko kulang? So, ganun din siya. Yun ang kagandahan para ma-safeguard nyo yung mga items sa business nyo. Kung may nawawala pa, kumpleto pa. Oy, nawawala na yung isang stock natin na hindi mo alam saan napunta. Oh, so, pwede nyong i-charge sa mga employee nyo kung paano yung usapan nyo dyan sa deduction na wala, na-shoplipan tayo nang di nalalaman. Di ba? So, para maging vigilant kayo sa products nyo. So, napagandang module, inventory. So, pagka gusto nyo mag-deep dive tayo ng demonstration, we can schedule a demo, no? So, para sa mas malalim na talakayan ng Sistema PH. And next module tayo, check monitoring. May check ba siya? Yun. May check siya. So, yun nga, basically, sinabi ko rin kanina, no, sa simula, kung kayo ay isang supplier na tumatanggap ng mga post-dated check as payment, binibigyan nyo silang 15 days, 30 days, bago mabayaran yung items. So, dito, pwede nyo silang mamonitor. Makikita nyo kung kailangan na bang i-depositohan yung bank account nyo para hindi tumalbog. Kailangan na ba natin i-deposit to? Bayad na to? So, yan. Nandito siya. Check monitoring. So, ako, ito mga minsan, mostly, na to, corporate businesses or yung mga supplier. No? So, napakalaking bagay din yan. Ma-monitor nyo yung mga cheque. And next natin is employees directory. So, walang nakalagay na employee dito sa demo natin. So, ayan. So, mag-a-add lang kayo ng employee kung ano gusto nyo. Employee ID. Ayan, kayo mag-set. Name, contact number, date of birth, emergency contact, date of birth. Ayan. Kung sino yung emergency contact nila, position, date na hire, kailan. Ayan, monthly salary, kung ilan salary ang kontrata nyo. And yan, SSS, PhilHealth number, Pag-ibig TIN. So, yan lang kailangan sa employee. So, yan. Add nyo lang sila dyan. Pwede to kung multiple branch, pwedeng naka per branch din yan, ha? Pero kung main office kayo na gumagamit, so, edi sa main branch natin i-entry. Tapos, attendance. Ito, attendance, no? So, hindi na ako masyado mag-deep dive dito. So, ito, kailangan nyo ng webcam. So, gumagamit siya ng webcam kasi naka-facial recognition yung kiosk. So, try natin i-open to. So, makikita. So, yan. Yan yung magiging ano niyan. Kikreatan nyo sila ng employee pin which is nandito sa employees. Magkakaroon yan dyan ng pin. Makikita nyo yan pag may employee. Try natin mag-add nga. Test. Test. Test tayo. Test. Yan. So, yan. Ito, makikita nyo itong susi. Yan. Createan nyo siya ng pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung magagamit niya sa attendance kiosk. 1, 2, 3. Yan. So, wag na kasi baka magulo yung webcam ko. So, kailangan niyan. Pag-enter niyan, malabas yung camera dyan. Kailangan may webcam. Mag-e-enroll yan. Pag first time in niya, enroll niya muna yung mukha nyo para sa sunod na time in, mabasa niya na. So, yan siya. Yan yung attendance module. Kompleto na talaga dito kay Sistema PH, no? So, ang kailangan lang dyan is webcam. Magagamit nyo na yan. Tapos, ang kagandahan din dyan, may pin. So, hindi sila makakalagin kung hindi naman nabasa yung mukha nila. So, kasi kung pin lang yon tapos sinare siya katrabaho niya, in-enter, nag-time in na kusa. Di ba? Wala pa siya sa trabaho, na-time in na siya kasi binigay yung pin, oy, enter mo ako. So, may security tayo, facial recognition, dapat. So, mababasa dapat yung mukha niya. And, isa pa, may security din yan na trusted IP address lang magbubukas tong kiosk. Yung attendance kiosk na to. So, eto kahit hindi naman na sila mag-login, copy nyo lang yung browser, tapos i-post nyo, ipa-open nyo dun sa device, sa tablet, pwede yan. Automatic yan. So, kailangan basta may webcam or camera. So, kung may mga existing kayong tablet, pwede yon. I-open nyo lang yung kiosk. So, trusted IP address lang.
magre-request yan bago, ayan, may security yan na tinatawag. Trusted device, trusted IP. So, hindi basta-basta magbubukas yung attendance queue sa hindi trusted na browser at IP. Kasi, isipin natin, kunyari, kinapi yung browser, inopen dun sa bahay nila, sa cellphone niya. Sa bahay pa lang nila, nakapag-time in na. Oh, di ba? So, trusted IP lang and trusted device. So, ganun yung security nung attendance natin para hindi nadadaya yung mga business owner. Di ba? So, trusted browser and IP. So, ganun. Yun yung attendance. Webcam lang. Basically, webcam kailangan nyo dyan para magamit. And makikita nyo na yung schedules na papasok nila. Pasok nila. And may preview yan, guys, ha? Ma'am and sir. May preview yan. Pag nag-time in sila, may preview dito, makikita nyo. Kung nag-time in sila, makikita nyo yung mukha nila. Kung sila ba talaga. So, pwede nyo ma-preview yun. So yan, kung gusto nyo gamitin, wala na talaga. Kompleto na talaga dito sa Sistema PH. Wala ka nang hahanapin pa, mga ma'am sir. Gusto nyo subukan, i-browse nyo na. And mag-book kayo ng demo. And ito, payroll. So yun, yun na, may attendance record ka. Dito naman sa payroll. So yan. Yan. O yan, may summary yan. Kung magkano binagastos nyo sa payroll, kung kailangan nyo magtipid, makikita nyo na masyado malakas yung payroll natin, baka kaya natin magbawas ng empleyado, di ba? Or magbawas ng pasok. Ito, hindi to automatically add din sa expenses. So may button din lalabas diyan, add to expenses. Depende ito, kung maramihan kayong empleyado, yan, back entry nyo lang, lalabas dito yung employee nyo. So, yan. I-drop down nyo lang kung anong deduction yung kailangan. Daily rate niya. Kung 500. Okay. 650. Ilan days pumasok? 5 days. Automatic yan. Madededuct. OT niya. Kunyari, 500. OT. Allowance. Ilan na allowance niya? O, 500. Mag-add dyan. Bonus, 500. Tapos, may deduct ka na late. O, 500. Or 250. O, record payment. So, yan. Pwede nyo nang i-add to expenses kung gusto nyo. So, yan yung sinasabi ko. Hindi yan automatically expenses. I-add nyo sa expenses, add to expenses, para mag-balance sila dyan sa dashboard. So, kailangan yung i-entry sa expenses yun, si payroll. Ha? So, may kanya-kanyang feature yan and mas pinadali na yan kasi click-click button lang yan. Di ba? Mag-encode na lang kayo. Sipag sa encode na lang. And ito, loyalty rewards. Ito nga, sabi ko kanina. So, kayo mag-set, mag-generate yan, mag-enroll lang kayo dito. So, yan, member. Try natin na-enroll si test client. So, yan. Ayan, pag na-enroll nyo si customer nyo, si client nyo, magkakaroon ng QR code. Yun. Yan yung i-scanin ng cashier nyo para makapag-ipon ng points. Di ba? Kayo din mag-set ng points. No? Ayan. Points earned. Kung halimbawa 100 pesos, 1 points. So, equivalent yan ng 1 points is 1 pesos. So, isi-set nyo yan kung gusto nyo gamitin. Nandiyan yan. May ang Enterprise Pro subscription nata, merong 100 loyalty members. So, kung marami kayong customer, mag-add lang kayo ng limit para magamit nyo siya ng todo. So, loyalty and rewards. So, para hindi na kayo bumibili ng mga loyalty card, yan na lang ibigay nyo. Nasa cellphone lang nila. Kada bili. And magkikreate sila lagi ng, doon ako bibili. Kasi may loyalty points. Ako naiipon. So, not bad naman siguro kung sa 100 pesos, bibigyan nyo lang sila ng piso. Pero kung nasa inyo, again, nasa inyo po, kung magkano yung isiset nyo. Diba? Nandiyan lang siya para makatulong sa marketing strategy scheme sa business nyo. So, pwede nyo gamitin or pwede nyo i-stay lang yan. Ito na, yung email center. So, dito papasok. Yung kanina, pwede natin i-email. Send na rito. Automatic na yan. Send email. So, may limit po yan, ha? Up to 5 emails lang per send. Kasi baka i-abuse, i-spam. So, yun yung limit ng system. I-email nyo yung digital ID niya. Pwede dito. So, ayan, loyalty cards. Ito tayo sa member. Ayan, o. Yan.
Di ba yan? Ito, send via email. Pag-click nyo yan, automatic, pupunta tayo sa email. Ayan na. Naka-attach na siya, kusa. So, pakita ko lang sa inyo. So, yan. Naka-attach na kusa yung loyalty card. Nakaset na yung email. Pick from clients. Send nyo na lang. Pick from clients nyo. Wala, hindi ko nalagyan ng email si Tess. So, send nyo lang. Automatic. Marireceive na ni client yung kanilang digital ID. Digital loyalty card. So, wala na. Hindi ka na talaga lalabas na lilipat na download mo. Lilipat ka sa Gmail para i-email. Hindi na. Hindi na kailangan. Lahat nasa system. Hindi ka na lalabas. And then, calendar. So, napakadali lang naman. Add nyo lang yung notes. So, follow-up call, meeting. So, napakadali na yan. Napakadali nang gamitin na ito, calendar. Reports. So, basically, yun nga. Summarize lang ng mga reports na pwede nyong tingnan. Additional feature lang din naman, pero makikita nyo na yung lahat sa dashboard. And ito, yung last is categories. So, yan. Categories nyo sa income, online, other, product, service. So, pwede nyo iset yan. No, yan. Kung income or expenses. Pangalan, kulay. Pwede nyo set yung kulay. So, sa expenses, rent, salary, supplies, transportation. So, set nyo muna sila dyan. Kung ano yung mga expenses ng businesses nyo. Tapos, para detailed as much as possible yung mga expenses and income ng businesses. Di ba? So, yan yung last. And ito naman for administration and business owner, yung administration tab. So, alisin lang natin yung aking webcam. Yun. So, branch management. Kung multi-branch yung subscription mo, so yan, pwede ka dyan mag-add branch. So, take note, every branch is may kanya-kanyang database po. So, kung branch to mo, may kanya-kanyang inventory yun, may kanya-kanyang staff, pwede mo silang ilagay doon. Ano po yan? Separated database. Sa dashboard lang, sa main dashboard, pwede nyo lang sila i-combine. So, nako-combine yan, all branch. Pero yung branch, since naka one branch lang to, so yun. Basta yung subscription mo is supported na multiple branch. Staff management, ito yung bibigyan mo ng access yung staff mo, pero bago ka mag-create ng staff, punta ka muna sa roles permission. So, ayan. Ito, cashier. Marisol cashier. O, i-enable mo lang kung anong module ang gusto mong makita niya. Tapos, balik ka doon sa staff management. Ibigay mo sa kanya yung role na yon. Ayan, Marisol cashier. Yan. So, yun lang yung makikita niya. Siset mo lang yung, ayan, full name, email, tsaka position, tapos password niya. So, makakalagin na siya sa Sistema PH, tapos yung inallowed mo lang, yun lang yung makikita niya. Tapos, next, POS security pin. So, yan, makakapag-set po kayo ng pin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, remove pin mo na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, set pin. Pag nag-void, nagamit po yung code, remove pin mo na, gawa ka po ng bagong pin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set pin para sa next void niya, bagong pin po ulit yung ibibigay nyo. So, yun po yun, POS security pin. And ito, audit logs. So, yan. Dito, makikita lang naman yung mga nangyari. Basically, nangyari sa system, sino nag-entry, sino nag-delete, sinong gumamit. Yun. Yan, makikita. Nag-quotation, nag-insert sa quotation. Yan, yan po. Makikita nyo lang siya sa audit logs. So, maraming security features para hindi kayo madaya ng mga staff or employee. So, designed na siya para ma-minimal yung mga manakaw sa inyong product, mga hindi ma-punch, di ba? May product inventory kayo. So, design siya para tulungan talaga tayo mga business owner. So, kung interesado kayo gamitin si Sistema PH, pwede kayo mag-book ng demo. So, PM nyo lang din ako para ma-deep dive natin by modules yung mga feature ni Sistema PH. So, and the last but not the least, share natin yung prices ng subscription. Ito na tayo sa subscription. So, ayan. For starter, meron tayong 499 pesos.
So, hindi lahat yan ma-access. So, nandito yan. Yung mga may X, wala yan. So, Pro, 999 pesos. So, yun yung mga access mo. May mga check. And business, etong business, ang pinaka the best sa single branch na business. So, pag isa lang, 1499. So, basically, access mo na lahat. Itong branch management lang ang wala kasi wala ka man branch, isang branch lang, di ba? So, yan yung full feature, 15 pesos. And kung multi-branch ka naman, so yung 1,999 pesos. Multi-branch, so two branch yan, yung enterprise. Pero kung sobrang daming branch, lalampas ka sa dalawa, may additional 500 pesos per branch. So kung 3 branch ka, 25 pesos per branch ka. Monthly. Monthly po yan ha. Pero kung gusto mo makatipid, gamitin mo yung yearly. Kasi sa yearly, may discount yan. No? So, yan. Kung eto ka, business lang, 15,000. Para ka lang may pinasahurang isang empleyado. Isang buong taon mo na siyang magagamit. And, magiging organized at maayos yung magiging data ng business mo. So, parang isang empleyado lang. Yung 1 year, 14,390. So, kung multi-branch ka naman, wala pang 20,000, dalawang branch. So, affordable kasi alam ko compared sa iba, medyo mahal talaga yan. Pero ito si Sistema PH, medyo affordable and designed talaga para tulungan tayo mga business owner. So, kung interested ka, pwede ka na mag-book ng demo, PM mo lang yung page din ni Sistema PH or PM mo ko. Pwede kitang tulungan or i-discuss natin. Pwede tayo mag-set ng meeting para mabook ko sa'yo ng buo si Sistema PH. And yun lang mga ma'am sir. Maraming salamat at check out nyo Sistema PH. This.